Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Seng ng Door of Faith UAE at member po ako ng Sergeant Ministry kung saan kasama ko po doon ang ating puting pastor na si Pastor Vito. Ako po ay masaya at nagpapasalamat sa Diyos dahil magkakasama na naman po tayo ngayong umagang ito at mapag-uusapan na naman po natin ang salita ng Diyos kung saan ay nakakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya bago po tayo mag-start, umpisahan po muna natin sa maikling panalangin. Let's bow our heads. Hallelujah, Lord. We praise and worship you, Father God, and we love you so much. Lord, lahat po kami na magkakasama ngayong umagang ito ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa inyo dahil nabigyan na naman po kami ng pagkakataon na magkasama-sama at makarinig ng inyong salita. Lord, binubuksan po namin ang iyong puso para po mabigyan kami ng knowledge at wisdom sa mga bagay na gusto mong maiparating sa amin ngayong araw na ito. Buong puso po namin itong tinatanggap at sana po hindi lang manatili ito sa aming puso, kundi maibahagi rin po namin ito sa mga kapwa namin, lalong-lalo na po sa mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa inyo. Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa amin para makapag-share ng iyong salita, para maipakilala sa buong mundo kung sino ang inyong anak na Jesucristo, at para po maihatid po namin sa kanila ang katotohanan about salvation. Lord, in Jesus' name, ito po ang aming pasasalamat, ito po ang aming dasal, at lahat po kami nagsasabi ng Amen. Ayan. So, start na po tayo. May tatanong lang po ako sa inyo. Uumpisahan po natin ito sa maikling tanong. Isang simpleng tanong na madalas, actually nangyayari din po ito sa akin eh. At normal lang po siguro ito as human kung minsan may weakness po talaga tayo. At alam ko yung mga pangyayaring ganito, hindi lang naman ako yung nakakaranas din po yung mga iba sa atin ng ganito. Ito po yung tanong. Was there ever a time in your life na may gusto kang gawin sa buhay at di nyo kayang magdesisyon about it? Ayan. Alam naman po natin na nagpaplano tayo sa buhay natin, di ba? Lalo na po kung may asawa tayo at may mga anak tayo, ano bang dapat natin gawin para sa mga anak natin? Ano bang dapat natin gawin para sa ministry, para makapag-serve tayo kay God? Saan ba tayo pupunta? Ano bang kailangan natin gawin sa bahay natin? Ipaparent ba natin? Or titirhan na lang natin? Or bibili ba tayo ng bagong bahay? Bibili ba tayo ng second hand car? Bibili ba tayo ng new car? Ano ba talaga? Parang yung mga simpleng bagay na gusto nating mangyari sa buhay or mga gusto nating gawin sa buhay, hirap na hirap tayong magdesisyon. So, ang nangyayari tuloy, we started calling our friends or colleagues in the office, yung kung sino-sino yung iniisip natin na pwede nating tawagan para lang magtanong kung ano ba ang dapat talaga natin gawin dahil ito ang gusto natin gawin. But true enough, yung mga tinatanong naman natin, sumasagot naman sila, binibigyan nila tayo ng kanilang opinion, binibigyan nila tayo ng mga ganito, ng mga ganon. Yung bang because they care, because they love us, kaya nga natin sinalilapitan dahil alam natin, ito yung mga taong concern sa atin, ito yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, kasamahan natin sa church. So, ang nangyayari tuloy dahil sa dami nating nakausap na iba-iba ang opinion, na may sang-ayon, may hindi sang-ayon, may ganito, may ganon, parang napuno ngayon yung utak natin. So, instead na magkaroon tayo ng guide kung ano yung dapat natin gawin, ang nangyari tuloy, na-confuse lalo tayo. Ano ba yan? Alam niyo po ba yun? Instead na magkaroon ng direction, ang gusto nating mangyari sa buhay, instead na magkaroon ng
ng tamang bagay-bagay, o instead na ma-inspire tayo sa gusto natin gawin sa buhay, nalito tayo. Kasi ba naman, ang dami mong kinausap, ano ba yan? Alam naman natin, there are no two people who are the same. Iba-iba po ang mga tao. Kahit po tayo pinanganak ng ginawa ng Diyos, hindi ibig sabihin pare-pareho tayo ng prinsipyo sa buhay, pare-pareho tayo ng pinagdadaanan sa buhay, pare-pareho tayo ng mga experience sa buhay, or gustong mangyari sa buhay. Hindi po ibig sabihin bagay sa akin ang blue, bagay na rin sa inyo yung blue. Hindi po ibig sabihin dahil gusto ko ng white na kwarto, ibig sabihin hindi na kayo pwedeng magdilaw or mag-blue or mag-green. Hindi po ba? Kasi ang bawat tao po may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang relihiyon, may kanya-kanyang tradisyon. Alam niyo po ba, kaya kung minsan yung kapatid ko kinakain niya to, pero ako hindi ko naman kinakain to, pero magkapatid kami, isa yung dugo namin, isa yung laman namin, isa yung nanay at tatay namin, pero we don't eat the same food, we don't like the same food, we don't like the same color. Kaya kung tatanungin ko ba yung mga kapatid ko sa mga gusto ko gawin sa buhay, sasang-ayon ba sila? Pareho nga ba kami ng gusto? Di po ba? Let's think about it. Nangyari na po ba ito sa inyo? Yung may pinaplano kayo tapos nagtagal yung nagtagal, after 1 year hindi pa rin, after 1 year hindi nyo pa rin siya napupuso, hindi pa rin nangyayari, wala pa rin kayong nagagawa kasi hanggang ngayon hindi nyo pa rin alam kung paano siya umpisahan, kung gagawin nyo ba o hindi nyo ba gagawin. So meron lang po akong i-share sa inyo, na isang verse na matatagpuan sa unang 1 chapter 2 verse 27. Ayan. Bago ko po basahin ito, meron pa po akong isang tanong sa inyo. As a Christian, kailangan po ba talaga natin kuhanin ang validation ng ibang tao sa mga bagay na gusto natin gawin sa buhay? Madalas po kasi, as human po siguro, nature natin, yung mag-worry sa sasabihin ng mga ibang tao, pero hindi na po tayo ordinary Christian, anak po tayo ng Diyos. Ang tanong ko po, as a Christian, hindi po ba talaga natin alam kung ano ba talaga yung dapat natin gawin at hindi gawin? Hindi pa po ba natin alam as a Christian kung ano yung tama at mali, kung ano yung maganda at pangit, na kailangan magtawag-tawag pa tayo ng iba't ibang tao, kunin ang kanilang opinion, kunin ang kanilang suggestion or humingi ng advice sa iba't ibang tao? Alam naman po natin na as a Christian, we are fully equipped. May proper discernment po tayo. Hindi po ba ganun? Yung mga plano po ba natin sa buhay o mga decision natin sa buhay, kailangan po ba ipa-validate muna natin sa mga kapwa-tao natin? Sila po ba talaga yung dapat nating takbuhan? Sila po ba talaga yung dapat natin hingan ng opinion, hingan ng guidance? I am asking as a Christian, kasi po ako, pumapalpak din po ako sa buhay kung minsan, or should I say madalas, kasi napansin ko rin sa sarili ko when I want to do something, ang bilis kong i-share sa iba. Uy, alam niyo ba ganito? Ano ba yung tamang gawin? Ganyan din po ba kayo? Kasi po ako, minsan ganun ako. Ang ending, pag hindi tama yung narinig mo sa, pag ito yung narinig mo sa iba, tapos yun ang ginawa mo,
Tapos pumalpak ang ending, may biniblame ka eh. Kung bakit naman kasi nakinig pa ako sa kanya. Di naman tama eh, pumalpak lang ako eh, nakakainis. Sana di na lang ako nagtanong. May ganun-ganun po, di ba? Kasi po ako, as a Christian, inaamin ko po. I admit and I'm humble enough para sabihin po sa inyo, ang dami ko na po na-experience na nahihirapan ako mag-desisyon, pero kaya ko namang mag-desisyon mag-isa. Sabi nga po ng Bible, babasahin ko po, ang version po natin sa Bible na gagamitin natin is ang salita ng Diyos. Sabi po sa unang 1, chapter 2, verse 27, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili na sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. At ang itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Ayan, napakalinaw, di ba? Ano ba yan? Alam naman po natin, di ba? Ang banal na espiritu, ulitin ko po yung nabasa natin. Ang banal na espiritu na tinanggap natin kay Kristo ay mananatili sa atin at hindi na natin kailangan pang maturuan ng iba. Hindi na natin kailangan turuan pa tayo ng iba. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit na nasa sa atin ang magka-guide sa atin kung ano ang gagawin natin at hindi na tayo kailangan ng iba. Hindi po natin kailangan pa na maturuan ng iba. I am talking about life decision. Hindi po ito kagaya sa opisina kung paano ba gagawin yung, paano ba natin uumpisahan yung report natin, paano ba natin, sino bang magtuturo sa akin sa system, ng accounting system, or ng purchasing system. Iba po yun. I am talking about the facts of life. Yung mga gusto po natin mangyari sa buhay, yung mga personal na gusto natin gawin sa buhay. Malinaw po yung sinasabi ng Diyos. Ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay mananatili sa inyo, kaya hindi na kayo kailangan turuan pa ng iba. Ang linaw po nun, di ba? Ano ba yan? Bakit ba kasi ikot-ikot pa tayo kung kani-kanino? Kaya tuloy na didelay ang mga plano natin sa buhay. Pangalawa, after that, ano po ba yung kasunod? For emphasis po, basahin po natin ulit yung kasunod. Sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. So, sino po yung magtuturo? Yung ibang tao o yung Espiritu Santo na nasa atin? Malinaw po ba, di ba? Ano ba yan? Kung sino-sino yung tinatawagan natin at nilalapitan natin at ginugulo natin. Tapos, ang ending naman, i-blame natin sila pag sinundan natin sila kasi mali pala yung advice nila. Ano nga po ang sabi? Sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Holy Spirit po, yung nandito po sa puso natin, siya po ang magtuturo sa lahat ng bagay-bagay at hindi na po tayo kailangan turuan ng iba. Napakalinaw po, di po ba? Remember, nung namatay si Jesus, tapos nabuhay ulit siya, di po ba nung pumanik siya sa langit, bago po siya pumanik sa langit, di po ba meron siyang piniling sa atin at meron siyang sinabi sa atin to console the disciples during that time. Parang isipin niyo po na tayo ngayon ang bagong version ng mga disipulo ni Jesus. Ito po yung sinabi niya na mababasa po natin sa 1 chapter 14 verse 16 to 17. Ang salita ng Diyos version po, excuse me po.
hihiling ako sa Ama at bibigyan na kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ay ang Spiritong Katotohanan. Hindi siya matatanggap ng sangkatauhan. Excuse me po. Hindi siya matatanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala niyo siya sapagkat siya ay nanananahan kasama ninyo at sumasa inyo. See, isipin niyo po na during that time, kasama po tayo ng mga disciples. Kasi we are also a disciples. Kagaya rin po tayo ni Pedro, ni Paul, ni Matthew. Kagaya rin po nila tayo, ni John. Kagaya po nila tayo na nung pumanik si Jesus sa langit para makasama ang ating Diyos Ama, may iniwan po siya sa atin na tutulong sa atin at mag-guide sa atin. At hindi na po tayo kailangan lumapit sa iba. At ang iniwan niya yun na tutulong sa atin. Mananatili po yun sa atin habang tayo ay buhay. Kung mananatili po ang sampalataya natin sa ating Diyos Ama, sa ating Jesucristo, magkakasama po tayong lahat. Kasama po natin lagi-lagi ang Holy Spirit. So, malinaw na malinaw po, di ba? Ano ba yan? Nakalimutan na po ba natin to, tayong mga Kristiyano? Na binigyan tayo ng helper ni God para may makasama tayo sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga gusto natin gawin sa buhay, kung saan ka pupunta, kung saan ka uupo, kung ano yung kakainin mo, kung ano kung anong trabaho ang papasukin mo, kung sino yung pakikisamahan mo, kung saan ka mag-church. I mean, lahat po na ito, kaya po nating decision na mag-isa tayo kasi meron po tayong Holy Spirit na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo na hiningi niya sa ating Diyos Ama na nananatili sa puso natin na siyang katupatulong natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po ba? So ngayon, malinaw na po sa atin na wala na po tayong kailangan guluhin pa. Malinaw na po sa atin na kung buo yung pananampalataya natin sa Diyos, buo din ang pananampalataya natin na yung Holy Spirit na iniwan sa atin, na nanananahan sa puso natin. Kung buo po yung pananampalataya natin, hindi na po natin kailangan gambalain pa yung ibang tao. Kasi kung minsan po kasi na para bang nag-i-spark ang mga chismis, di po ba? Yung pagkamarites ng mga ibang tao, nag-i-spark yan pag meron kang sinabi sa kanila about yourself. Yung instead na kayo dalawa na lang ni God, kayong dalawa na lang ni God ang nag-uusap about it, ang nangyayari, dumami ng dumami ang nakakaalam. Kung minsan nagiging hindrance po sila kasi nga po, ang dami-daming opinion, ang dami-daming suggestion, na iba-iba naman, na nagpapalito lang sa atin. Wherein, kung ang Holy Spirit po ang tatawagan natin para gabayan tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, mga desisyon natin sa buhay, 100% sure, tama po ang magiging desisyon natin. Kasi po, yun ang sabi ng ating Diyos Ama. Yun po yung Holy Spirit na bigay po ng Diyos Ama na sinabi din sa atin ni Jesus Christ na tagagabay natin. Ay siya talagang gagabay sa atin na 100% na matibay na tama ang ating gagawin. So, again, let's rely on the Holy Spirit. We should have faith. Kailangan buo yung faith natin. At para hindi na tayo malito ng mga ibang tao na nakapaligid sa atin, let's rely on the Holy Spirit. On the Holy Spirit na nanananahan sa atin. Pero, wag naman po tayong malito. Kasi po, merong isang verse sa Bible
na mababasa po natin sa Proverbs, sa Kawikaan. Ang dali lang po, hanapin ko po yung verse. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 11, verse 14. Ang salita ng Diyos pa rin po tayo, ha? Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Again, babasahin ko po. Kawikaan 11:14, ang salita ng Diyos version. Babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay, ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Parang ang sinasabi po nito, kung parang two heads are better than one. Yung parang sinasabi po na kung marami tayo na magkakasama, kung marami tayo na yung pinagsama-samang karunungan ba, yung ganon, magtatagumpay tayo. Iba po ito. Hindi po ito tungkol sa buhay natin. Iba po ito. Ang ibig sabihin po nito, ang tinuturo po nito, maging obedient tayo at marunong tayong rumispeto at marunong tayong wag tayong magmarunong kung ang mga nag-uusap ay mga dalubhasa, mga well experience, at tinuturuan nila tayo sa mga bagay-bagay. Ganon. Yung pinag-uusapan na po natin about deciding sa buhay natin, and we rely on the Holy Spirit. Kasi personal po natin yan eh. Personal po tayo nakikipag-usap sa Diyos. Personal po tayo humihingi ng gabay sa Kanya. Kaya, we should only run to someone who loves us the most. And that is Jesus. We should always run to the only one who knows all. That is Jesus. And let us only run to someone who knows the best for us. And that is Jesus. At ano nga po ba yung binigay ni Jesus sa atin? Holy Spirit. Yung Holy Spirit na hindi tayo iniwan kahit kailan. At alam niyo po ba, tuwing tayo ay tumatakbo kung kanino, binabypass po natin ang Holy Spirit. Mahal naman nahihinig po tayo sa kwarto natin, sa sarili nating space. And let's meditate the Word of God. Dahil makikita po natin doon ang sagot. Sasabihin po ng Holy Spirit, yan ang tamang gawin. Ito yung dapat gawin. Ito yung magandang gawin. Kasi pangako po yun ng Jesus. Ang Holy Spirit ang siyang gagawin sa atin. Tama po ba? So, alam niyo po ba na tayong mga Kristiyano, marami po tayong pagkakamali sa buhay. At ang mga pagkakamali po dito sa buhay ay base po ito sa mga maling desisyon na ginawa natin. Kasi po, may binaypas po tayo, kaya tayo nagkamali. At ang pagbabypass po na yon, ang siyang sumira para po tayo maligaw, para po masira ang buhay natin. Alam naman po natin na sa araw-araw na buhay natin, meron po tayong kalaban. Meron pong isa na kalaban ng Diyos na gusto mong sirain ang buhay natin. At inaalaw na po natin siya pag binabypass po natin. Si God, si Jesus, ang Holy Spirit. So let's not bypass the Holy Spirit. Pag may problema po tayo, alam na po natin, may helper tayo. Always po, let's always remember. Dapat po, as a Christian, alam natin kung sino yung tatakbuhan natin. Dapat po, as a Christian, alam natin at may proper discernment tayo ng right and wrong, ng good and bad. Huwag po natin guluhin ang mga tao
Let's pursue our dreams. Let's pursue our decisions based po sa salita ng Diyos. And the Holy Spirit will guide us. Amen po ba? O sige po, maikli lang po yung message natin ngayong umagang ito. Pero I'm sure malinaw po sa inyo kung ano yung mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po ako at bago po tayo magtapos, selyuhan nga po natin ang ating morning devotion na ito sa isang panalangin. O sige po, let's bow our heads. Ama namin sa langit, sa ngalan ng iyong anak na Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat for reminding us this morning to be wise. Tama nga po, Father God, that you have given us the Holy Spirit to reign in our hearts, to help us in everything that we do. Salamat po at dahil sa Holy Spirit ay may gabay po kami sa lahat ng bagay para ma-comfort kami at para mag-guide kami at para matulungan kami sa mga araw-araw naming pakikipaglaban sa buhay, sa araw-araw naming pakikipaglaban sa kalaban. Yes, Lord, we are living in a perfect world but gone wrong dahil po sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang desisyon, sa iba't ibang plano ng mga tao na hindi guided. Huwag nga po kaming maligaw, huwag nga po kaming mawala sa presensya mo, Father God, dahil kung minsan ang nangingibabaw po yung mga gusto lang namin mangyari sa buhay at binabypass po namin ang Holy Spirit na siyang binigay mo sa amin para tulungan kami at magabayan kami sa aming pang-araw-araw buhay. Lord, alam po namin na nasa gitna kami lagi ng battle. We are always in the middle of a war. Nasa battlefield po kami araw-araw. At kailangan po namin paglabanan. Kailangan po namin ilaban at maging matagumpay po kami sa mga buhay namin. At dahil alam po namin, yun ang gusto mong mangyari sa amin. Ang mapagtagumpayan po namin ang kalaban. At hindi po kami sumunod sa kalaban kung hindi sumunod po sa inyong mga salita. At nagpapasalamat po kami because of the Holy Spirit. Hindi po kami kayang i-destroy ng mga kalaban nito. They cannot move us, Lord, because of the Holy Spirit na siyang naggumagabay sa amin para kami ay maging wise, para kami ay maging matapang, at para kami ay maproteksyonan against the enemy. Lord, maraming salamat po sa natutuhan namin ngayong araw na ito. Mahal na mahal ka po namin at once again, Lord, ito po ang aming panalangin. Salamat po in the name of your Son, Jesus. Amen.